Isang mapait na katotohanan ang hatid ng ating kwento ngayon. Paano kung ikaw mismo ang pumasok sa relasyon na alam mong mali mula pa lang sa simula? At paano kung ang akala mong pagmamahal ay isa lang palang malaking kasinungalingan? Sa kwentong ito, samahan natin si Kay, isang babae na piniling magmahal kahit alam niyang siya ang kabit. Pero gaya ng kasabihang, kung anong itinanim, siya ang aanihin. Ang akala niyang pag-ibig na uwi sa luha, sakit at pagkakarma. Ito po ang kwento ni Kay, isang lihim na relasyon na nauwi sa pagbagsak ng lahat. Ako po si Kay, 26 years old. Alam kong mali, pero ako yung babaeng pumasok sa relasyon na may laman na. Ako yung babaeng tinaguri ang kabit. At aaminin ko, noong una, akala ko kaya kong kunin lahat ng gusto ko. Pero sa huli, ang kinuha ko sa iba, dahan-dahan ding nawala sa akin. Isang gabi sa bar, may lumapit na lalaki, si Marco. Nakipag-break lang ako sa ex ko ng gabi ring yun. Broken-hearted, lasing, at gusto ko lang sana ng distraction. Mag-isa ka lang? Baka gusto mong may kausap. Ika ni Marco habang tinapik ang counter sa tabi ko. Sure, basta walang tanungan. Ika ko habang umiti at hinarap siya. Hindi ko alam ang buong kwento niya. Hindi rin niya sinabi na may asawa siya. At kahit hindi ko tinanong, ramdam kong may tinatago siya. Palihim kaming nakikita ni Marco. Wala ka nang dapat alalahanin, Kay. Hindi masaya ang buhay ko sa bahay. Ika ni Marco habang hinahawakan ng kamay ko. Yung asawa mo? Tanong ko habang pilit iniiwas ang tingin. Tagal na kaming wala. Sa papel lang kami buo. Ikaw lang ang nagpapasaya sa akin ngayon. Bulong niya habang hinahaplos ang pisngi ko. Hindi ko alam kung anong klaseng babae ang tinataha ko noon. Pero kinain na ako ng damdamin. Naniwala ako at tinanggap ko kahit alam kong ako yung babae sa dilim. Nasa hotel room kami ni Marco habang nag-aaway. 3 days mo akong hindi kinausap. May anak ka ba talaga? Anong hindi mo sinasabi sa akin, Marco? Sigaw ko habang hawak ang cellphone niyang may picture ng bata. Ano bang gusto mong mangyari? Gusto mong iwan ko ang pamilya ko para sa'yo? Ika ni Marco habang biglang tumayo at nagsuot ng polo. Sabi mo ako lang. Ako lang ang mahal mo. Bulong ko habang tumulo ang luha ko sa pisngi. Doon ko naramdaman na kahit kailan hindi ako magiging legal. Ako ang palaging tinatago. Ako ang laging huling pinipili. Isang araw, biglang may kumatok sa unit ko. Si Jenny, asawa ni Marco. Ikaw si Kay? Tanong ng babae habang hawak ang cellphone at ipinapakita ang picture naming dalawa ni Marco. Ako po, sino kayo? Tanong ko habang nanginginig ang boses. Asawa ako ng lalaking pinupuntahan mo gabi-gabi. At alam mo ba, buntis ako sa pangalawa naming anak. Ika ni Jenny habang pinipigilan ang sarili. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam ang sasabihin. At mas masakit pa, nakita kong totoo ang sinasabi niya. Isang linggo matapos ang konfrontasyon, tumawag si Marco sa akin. Kay, tapusin na natin to. May pamilya akong kailangang ayusin. Ika ni Marco na halos walang emosyon sa boses. Ginamit mo lang ako. Sinungaling ka. Sigaw ko habang sinasakal nang hinanakit ang dibdib ko. Sa huli, naiwan ako mag-isa. Nasira ang reputasyon ko. Umiwas sa akin ang mga kaibigan ko. Ni hindi ko kayang ipagpatuloy ang trabaho ko.
1 taong matapos ang lahat, nagtrabaho ko bilang online seller. May tumawag, si Jenny. Kay, patawad kung naistorbo kita. Umalis na si Marco. Iniwan din kami. Ika ni Jenny habang pigil ang hikbi. Iniwan? Paano? Tanong ko habang nakatitig sa kawalan. May iba na naman. Buntis na raw yung babae. Kaya kung akala mong ikaw lang ang sinaktan, hindi. Lahat kami biktima ng lalaking yan. Ika niya bago ibaba ang tawag. Doon ko na-realize, hindi ako ang tanging masama sa kwento. Pero totoo ring ako ang pumili na pumasok sa mali. Minsan ang akala mong pagmamahal ay panandalian lang. At kung ito'y nagsimula sa kasinungalingan, hindi ito magwawakas sa totoong kaligayahan. Ngayon, hindi pa rin buo ang puso ko. Pero araw-araw pinipili kong maging mabuting babae. Hindi para sa lalaki, kundi para sa sarili ko.